check, check, sound, 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 check, check, sound, sound. Sa liwat na yung gabi sa itong mga motoran, sa dakong ang pagbiliyo liwat, ginahatag sa Diyos sa aton na makahimo kita sa aton midweek service despite sa mga kasakuon natin sa mga buhi. Salamat kita sa Ginoo nga diyari kita. Amen. Pasalamat sa Ginoo dayaw siya sa Espiritu ng kamaturan. Samtang gawalan pa kita sa pagbukat ng mga motoran siguro makatupadali itang madugay o hindi may bonus kita na na-experiensyahan pang-inspire na nagasugod kita sa atong palimbahon sa gabi. Amen. Sino malipayon sa inyo ng gabi na ang Diyos ang iyang kaayo magkatutong sa atong kinabuhi ang doon nila ko. Amen. Sufficient grace sa Ginoo sustain sa atong kinabuhi. Nasa subong we have still this life. May ginawa kaya po natin mga ilong, atong baba. Amen. Nagkabuhin pa kita sa pagserbi ng buhin ka Diyos. Kaya sa atong mga motoran niya sa live streaming, ang Diyos pamayo sa inyo. Naggabay pa sa inyo ng gabi. Amen. Kapunan kita sa Espiritu sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya sa pagsugod mga motoran, akong ginagawa-request ang tanan sa pagtikdok. Amen. Atong palakpakan ng Ginoo sa mabasok pagpalakpak. Hallelujah. Amen. Ako sa kadayaw ni Sino nagsa before sa atong opening prayer in this song, In Christ Alone. Amen. Tanan natin ginabuhat sa Bible. Amen. Pinahati lamang kay Kristo. Hallelujah. Kristo alone will I glory, for I define myself in gratitude. I am blessed beyond measure, by His strength alone I overcome. Like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my no greater honor than just to know
hope is Christ alone. My source of strength, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, pagbukas natin na sa mission niya, request Brother Orlando sa mga prayer. Sige, mag-pray kita mga katoran. Amay nga Lord, salamat sa dakos kini nga gabi. Nalipay kami ng Diyos na ikaw padayon nag-upod sa amin. Patag sa kabutang, way gabi may kalipay, kundi ikaw lamang Ginoo. Kaya nakita namin Diyos bisan sa mga bahanon, Lord, nakita namin ikaw, Lord, gamhanan sa amang kinabuhi. Tungod sa imo papakamatay sa krus, sa paglansang sa krus ni Diyos, Lord, pagkapanahon mo nakasiling ka nga all power in heaven and in earth is given unto me. Salamat ni Diyos, tungod man sinagin ni Diyos sa pagkapanahon imo kami, nabanhaw man sa iba tubangan. Naamot na ng mga sala, Lord, ipatawan mo, kay karon nagatuo kami, tungod sa imo gugma o Diyos sa kitinong sa Kristo, kami nakaangkol sa kabuhi na walang katapusan. Lord, sa sinatap na, nagkapadayan kami sa pag-alagad sa sinagabi, o di kami kabay pagkawan ng mga puno na ikaw magapahigan, Ginoo. Salikan namong Diyos, way pa kami ikaw nahuna. Lord, unahunang lagat namon, baskog na tutraso sa among tingog hanggang sa propita ni Diyos. Kabatian mo na ang tanan, ay balaan mo na ang tanan, Ginoo. Kaya hindi tayo nga mga butang, nakaprogram na yung Diyos. Busa rin kami sinagabi, magkakalipay, ikaw magkaupusa mo, magkatagkarasig, kasi gihapon, mag-initon sa pag-alagad sa iyo. Salamat, kinabay kami ka na among balibahon sa pangalan ni Jesus Cristo. Praise the Lord, praise the Lord. At dahil kita magatintog mga oto, then let's praise the Lord. Inabi sa mga bahanon, amen. Let's sing song, He paid the debt. Amen. I did not know. Amen. Wash
pasalamatan sa focus na itong kinabuhi, amen, nga atong kapakyasan, amen, ipatawad sa Diyos. Amen. Kung isa ito, hindi deserving kung atong pamanantungan ng mga butang, nga nahihimo naton, apang gitulong naton atong kabuhi dira sa ilalong sa tubo sa atong Ginoong Hesus Kristo. That's why we are worthy to worship Him tonight. Amen. Hallelujah. Let's sing the song, I'm amazed that you love me. Amen. Amazed lang ang mga utod sa dako kapugma sa Diyos na ginahatag sa aton. Hallelujah. Let's sing the song, I'm amazed. Hallelujah. No one knew how alone I was feeling, and the emptiness I tried so hard to hide. Though I laughed and said my life was fine without you, I was covered up the secret tears I cried. Then one day, someone told me of your mercy and the love you showed
time, nakakuha ko na nga itong love of prayer. Amen. Amen. As we take our offering, let's sing the song, I Shall Not Be Moved. Amen. Jesus is my Savior, I shall not be moved. In His love and favor, I shall not be moved. Just like that tree that's planted by the waters, I shall not be moved. Sing the chorus, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. Just like that tree that's planted by the waters, I shall not be moved. In my Christ abiding, I shall not be moved. In His love abiding, I shall not be moved. Just like that tree that's planted by the waters, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. Glory to God. I shall not be, I shall not be moved. Just like that tree, just planted by the waters, I shall not be moved. If I trust in ever, if I trust in ever, I shall not be moved. He will fail me never. I shall not be moved. Just like that tree that's planted by the waters, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. Glory to God. I shall not be, I shall not be moved. Just like a tree, just planted by the waters, I shall not. Sing the chorus. I shall not be moved. Hallelujah. I shall not be, I shall not be moved. Glory. I shall not be, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters. For the last time, sing the chorus. I shall not be moved. Hallelujah. Oh, I shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, I shall not be moved. Like a tree that's planted by the waters, I shall not be moved. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And then sigurado kayo kung ang Diyos para sa aton, makotod.
As the scripture, greater is He that is in you than He that is in the world. Amen. We shall not be moved. Hallelujah. And let us pray. Sa gabi sa imo Diyos nga labing balaan. Salamat Lord sa Panginoon sa mga bahanan nga mo naamba Ginoo, mga pulong sa probinsya Ginoo. Ikaw nagapa Lord, kung ikaw paupod namon, wala gid may masarang nga makabuntog sa amon Lord kung upod ka namon. Kasi nga gabi Lord, as we give this offering Ginoo sa imong tubangan, it's not the amount Ginoo, but it's the heart that we have Ginoo. So we thank you Lord for the strength na ginhatag mo sa among ladlaw Ginoo, makaobra kami. Amen. Ginawin naman ang bahay ni mo Ginoo sa sining takna Lord. And we pray Lord, kapadayon mo kapul sa amon, siyempre Lord sa amon tinlang ng pastor as he deliver the word tonight. Giving strength Ginoo, nga ma-deliver ng mga pulong Ginoo sa mga kanakan sa inyong gabi. Napapuno kami Ginoo sa pagpanalangin sa sining kalabihan Lord. And we give you thanks and we give you glory in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We come in this prayer. Amen and amen. Panahon sa pulong mga utot as we welcome our pastor to sing the song, I stand in awe. Amen. You're beautiful beyond description. Hallelujah. Oh, beautiful beyond this. To our beloved forward, to wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your every step? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Oh, majesty enthroned Good evening, everyone. Let's go straight to the scripture for our text tonight. We are reading from the book of Acts, chapter 13, just one verse.
ako'y nagtangka ng bumasa sa scripture ay biglang nag-burnout. Hindi natin yan i-take na parang anong bagay. It's just natural sa isang bahagi ng mga pangyayari dahil kanya naman talaga ang servisyo ng mga kuryente. Hindi yan garantisado na walang burnout. In fact, yan ang mga reklamo ng mga mamayan. Yung mabilis magsingil ng kuryente, ang bagal ng serbisyo o may diferensya yung serbisyo. Okay lang. Ang malaga, ang ilaw ng Diyos ay hindi talaga nadidisturbo. Amen? Ang ilaw na natural pwedeng madisturbo ng diablo, pero ang ilaw ng Diyos sa ating kaluluwa ay hindi yan na then pwedeng i-disturbohin ng diablo. So, we will now read the scripture na aking binanggit sa Acts chapter 13, verse 36. For David, after he had served his own generation, I would like us to carefully note the word of God. I will repeat it. For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep and was laid unto his fathers, and saw corruption. Kaya hanggang dyan lang po, isang verse lang. May salamat sa mga gabi, Ginoo. Hari kami nagtipon, isang hindi kimagalimadamo na face to face na nagpatigayon sa amon midweek. Sa gyapon loya kami pasalamat sa mga may kay ikaw kaupod namon. Ang pinaka dako ka rason nga kami dapat magpadayon ng Diyos kag dapat malipay sa pamanayan yote lang kami sa numero. Sama nagapalapit kami sa imo tani kami updan ug pagkamayohon. Tagay kami sa inspiration agis imo ever present Holy Spirit, Lord, to enable each one of us according to our role, Lord, in the church. Now, your servant, Lord, is trusting on you. I am an utter failure, Lord, all the time. But all the time also, Lord, you are a strong tower where we could run into and be safe. So, Lord, bless each one of us. Even the scripture that we have read, and we will talk about this great man that you have chosen. He is still very much alive and still testifying of your greatness in his life, the King David of Israel. So bless the words, Lord, that would be spoken tonight, and may be, Lord, something to encourage your people. Not only us that are now present here physically, but even for those, Lord, that may be following to an online service. So, Father God, we commit these words to you for your glory and honor, expecting you, Lord, to bless us. As we ask these things, in the most precious name of your Son, our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. Okay, makapong po kita. So medyo ang atong suga, medyo nag-aksyon naman yun tayo, palay ang niya. Sige lang, okay lang. Okay ka kung mabasa kung magyapong po lang hindi siya sinatong so much hindi sa sana katama. Again, nagpilo ang ating scripture. Ako masawang liwat ha. Ambot lang kung inyo nanotaran ang atong ginbasa. Natahuman gid ko sa pag-construct sini nga Bible verse. Suliton ko ha. For David, after he had served his own generation. Kung inyong notaran, why indirectly sila nga he served God. Hindi ang unang nag-target sa scripture ang iya pag-alagad sa Diyos, kundi ang iya pag-alagad sa iya kagalingon nga kaliwatan.
So kung aton sa hinayon pag-intindi, ang ginalaga ni David, ang iya kaugalingon nga kaliwatan. Magbalik ko ng suga. Basahin niyo Biblia. Kung hindi man, pagpaulin niyo, basahan niyo. English man kung ano. Kaya ang emphasis diri, ang pag-alaga ni David, sa iya kaugalingon nga kaliwatan. Pero, paagi sa kabubuton sa Diyos. Therefore, Diyos niya po niya ginalagaran. Amen? Pero ang iya ginalagaran, hindi direct ang Diyos. If you notice the scripture, he served his own generation. Ang iya kaliwatan, ang iya ginalagaran, paagi sa kabubuton sa Diyos. Therefore, ang iyang pag-alagad sa Diyos, sa iya kaugalingon nga katawhan, his own generation, kaliwatan. Pero paagi sa kabubuton sa Diyos. Sa bagay dapat gid. Kay sa Deuteronomy, siling sang ni Moses sa Israel, kung mag-abot na kamo sa yutang saan, kag magpili na kamo sang hari, kinahanglan ang inyong hari, may ara kaugalingon nga kopya, sining balaod. Mga scrolls, ang ila Bible sa una, ang korte, ang forma, hindi pa siya aton nga rectangular or square nga forma sa libro kung may cover back and front, kundi linokot na scroll, linokot. So kung gusto ka may sarili ka nga linokot, kung magranon ka, pwede ka bakal sang scroll, kung ano nga material ina, I think daw panit sa mga sapat, kag suhol ka sang iskriba, inang may abilidad magsulat. Kag may sarili ka na, you can study the word of Jehovah as he talked to his prophet Moses. You will be such a very blessed Israelite because you know the will of your God. You know the word of God. Like today, masiling ka, you are a Christian, then you don't have your own Bible. What is that? What is that case? Ano nga kaso na? Kabisan ano nga profesyon, may libro nga ginatawag textbook, libro nga dala ang imo kinaadman mausisa. Kung engineer ka, may mga libro ka sa engineering. Kung doktor ka, may mga medical book ka. Kung mekaniko ka, tanan nga mga pang-mekaniko nga libro, may ara ka. So, dapat may ara ka Bible. So, si David, ginbanto, bisan nato mga propeta nagsiling, luwas kay Jesus Christ nga itong mahal na Ginoo, wala na siyang hari nga maglabaw pa kay Haring David. He is the greatest king outside our Lord Jesus Christ or beside our Lord Jesus Christ. So he sets a model and example of a godly king. Siya na yung ating sirahan sa bungso. So na sa scripture, he served his own generation by the will of God. Pagbasa na ko, why hindi man ang why must David serve God in his own generation? Sa Bible, ang ginuna, ang naging patuhuyan sa iyang pag-alagad, ang iyang kagalingong kaliwatan. So if you see you serve God, you must serve somebody. Kaya mo na David served his own generation by the will of God. Ikaduha na lang ang God sa picture. So masaling ko, ang bottom line, ang finality, Diyos ginagilaga ni David. Kaya bisan lagaran pa nimo ang imo isig ka tao, why ka kabalos kabuton sa Diyos, paano mag-alagan? O kung kasama, ari sa Libralando, masanta ka Pastolando, ari sa Sumugabi, kaya nga ito subong isurihan daw pati may kabahin sa kitawag pag-alagan. So, the service of David to his own generation. Ang pag-alagad ni David, siya kagulingon nga kaliwatan. Tanay ang pag-alagad ni David sa Diyos. Sulit-suliton ko, kamot check. Kaya ang una din emphasize, ang pag-alagad ni David, siya kagulingon nga kaliwatan, paagi sa kabubuton sa Diyos. So, inang duha of danay. If you see you serve God, then you are alone. You are an island. You keep yourself like a hermit. Hermit na lang, kapuyo lang sa langob, yungin. Buat kalau kumakaon kung ano yung kinanglan, you live your life alone. So, you don't have interaction with your fellow men. Kung anong may ara ka, hindi mo ma-share sa imo fellow men.
Bisan sa closest neighbor kayo because you live alone. Kung anong gift sa iyong kabuhi, hindi mo ma-impart sa iban. Kung anong mayara ka nga, takabutang, hindi mo mapatilawan sa iban, kaya nga nag-isahanon ka. To serve people is to give what you have received from God. Diba siling ni Peter? Everyone has received several gift sa isari ng mga gasa. Serve one another. Magalagaray ka sa isa, suno sa gasa nga nabato ninyo halin sa Diyos. So, ka-appreciate ko sa pagkasulat ni Lucas. Si Lucas ang author sa Book of Acts. David served his own generation by the will of God. Inanupap na katahon kapag ka-plastar. So, amuman kita, hindi kita pwede makalagad sa Diyos and you do not serve somebody. You say you serve God. Just like in the church. In the church, pag tandog sa atong church. No wonder ang prophet nagsinan, bisan pinakadutay lang ni mga obra, ginhimo mo in the name of the Lord and in love, knowing it is the God that you serve, that you offer that service. God has reserved a reward for you in that day. In that day. So many will be owed. Ngangha kita what God has in store as a reward for those who do His will from the heart. So it's not the greatness of the job, it's not the littleness of the job, it is how you do it from your heart. So atong balikan na si David. Kabalo kita nga si David. Anybody here knows kung pilang edad ni David, King David pag-start niya king? Shout it out sa inyo na pungkuan kung sino nakabalo pilang edad ni David pagsugod di hari. Iya edad 30. So hindi ina coincidence, no? Kabisan sa temple ministry, sa priesthood, sa palangakuan sa pagkapari sa templo, ang gina-admit ang edad 30. You can start serving in the temple if you are a Levite upon reaching or hitting the age of 30. Ang kay David na opisina in the kingdom of God, because Israel was the kingdom of God in the Old Testament. In the New, it is the church. A mythical kingdom or mystical kingdom. So in the Old Testament, ang kay David nga pwesto in the religious order. He is not a priest. He is a king. So it is the political side of the kingdom. Provision political, you do not divide the political and the religious life of an Israelite. Sa imo reliyosong kabuhi, you have the perfect guide how to connect yourself with the God that established your nation. Taking this up in a nation from one man who was Abraham. Abraham has a direct access with the living God. God could talk to him through audible voice, through visions, and even personal visitation. Can you say amen to that? Kadungdong kamo sa Genesis 18, God, the creator of the heavens and the earth, came down from heaven, put himself like a man, take on a form like a man, with two angels, and appeared to Abraham. Then Abraham, being blessed of God, begat Isaac, and Isaac begat Jacob and Esau, and out of Jacob, the elected of God, came forth the 12 sons, which was the progenitors of Israel, or the nation of Israel. So that is how it is. So as I said, di ma-divide ang religious kag ang political. Lain subong. Ang ginkabig ng mga religiyoso nga tao, ang ina lamang nag-occupy sa inang ito, alas ito ng religious sector. Pari, Katoliko, pastor sa mga fundamental churches. No naman ko anay, may meeting ang sagay. Although sa punto, medyo tayo makong pagdilig sa mayor. Kaya nagsiling siya. Kabalo ka mo mga pastor, kakaramo sa sagad yung pag-invite, isakos na pala lang sa invitation, regular invitation na ma-attend sa ining nga binyo, sa mga nga oras, ang talakayon, the cityhood of the municipality of Sagay. Sa ining nga syudad sa una Banwa pa, ginadusok pa dito sa Kongreso at sa Senado, ang hublag na ini himuon nga syudad. May proseso legal. So dito sa Manila, medyo binaproseso na dito. Yet ang mayor sa Sagay gusto paging
konsulta sa mga damo nga sektor. Apil na ang religious sector. So, ako nabilong kay kung mga kabalo sila nga may isa ka church ng pastor sa kayan. So anong silinga pangabri niya without mentioning the name of the mayor? Silinga, kabalo ko mga pastor gi-invite ko mo namon. Kung inyo nakita ang invitation letter ang agenda City Hall of Sagay. Ang aton banwa nga Sagay aton ni itinguan nga mangin syudad. Ang rason nga gipadala namin invitasyon ka mga pastor kay kami nagatuo was ako kung iya gidalaman ang mga public officials ng Sagay. Kay kami nagatuo nga kamo ang mga pastor mas lapit kamo to. Yan mo ginaya kamo. So nakasabihin ko, present ni kay Mayor Joseph. Sige, gininsog lagi ang ngalan. Si Joseph lang. Kaya nagkatao kami nga kamo lapit kamo to. So ang inyo presensya, ang inyo laygay, kung anong laygay kamo, kung anong hambal kamo, amo na salamatan. Salamat na po rin ang akong pinag-debate nga amigo ka pastor. Kay Tokayo yung po. Kay si Joseph, si Pastor Ruiz Jose Ruiz siya, Joseph, English lang. Si Pastor Ruiz, Spanish, Pilipino, Jose. Pero hindi na honor man si Pastor Ruiz ito kasi siya ginit lang sa kalamon namin, siya ginit lang na pinaka-debate niya nga kilala nga pastor kag iya Tokayo. So, amo na si David. Bisan siya hari, it does not mean that David has no intimate relationship with God and has not been a devoted worshipper. In fact, alang-alang nga pare, napildi ka pa ni David sa closeness sa Diyos. David is very quick to grasp the presence of God. Kay since siya bakiro pa sa karniro, we know the story, ang iya huyog is to play harp, and we know that God is in music. In heaven, the praising of God is non-stop ang pagdayo sa langit. So, David is that kind of a fellow. So itun ko, nag-start siya hari 30. Naghari sa Jerusalem 33 years. Naghari siya dito sa Hebron, another place, is 7 years sa Pilatanan. 40. Hindi ka nag-start sa 30, napatay sa 70. Doon namin siya ngayon sa Berdando. Tama na. Napatay siya sa edad ng 70. Medyo ako nagpasalamat lang ko nga, hindi man siya may ina, pero nagpasalamat lang ko nga ako man pag-start nagpastor ako, akong edad is 30. Nagpabaptize ako, 23 to 24 akong edad. Nag-alagad ako under a ministry of a pastor, trabaking 7 years. Kag siyang manong pangasawa na ko, dagang pa ng 7 months. Kaya nagtindog ko March, doon naman pa ako itong pulpito nga, itong isa pulpito, why na ito, doon imbis akto nila. That was March 19, March 31. So naglagan 7 months, October, kasal ko, so 7 months ko nga single pastor, nagpangasawa ko. So ito, hindi ba ano nga bagay, kundi medyo bago nga napasal sa akong kulang taon ko nga numero, daw na, kung ano to, daw na delighted na ko sa mga simple lang ng mga pagitabo. So amo na si David, ang iya edad 30. Kag makita ka, ang kagaya na landong ko, kundi ang unang record ni David sa Biblia, ang iya pagpatay kay Goliath, di ba? So no, sa Biblia, mapula-pula pa niya guya sa itong tiyon. Kung siling hubing pagig siya, mapula-pula. Oh. Kag may iban ko nga nabasahan nga mga komentaryo, ilagin estimate ni edad ni David ara sa mga 16. Pero kung lantawan mo sa 1 Samuel, ara sa chapter 17. Dala mo na mabasa, 1 Samuel chapter 17. Liko. Kung ato igutan sa chapter, igutan tabi 17. Ang edad, o sige, himuon na gina ito 20. Igutan tabi 20. Ang edad. Teka nagsugod sa hari 30. So kung silingon, sa pulo katuig, gin-train siya sa Diyos, preparatory sa iya pagpungko sa trono as the King of Israel. Because I believe dila siya nag-start, nag-serve. Kaya before siya naghari, ang iya service, kabalo ko mo kung ano? How man siya makiro?
He served his father. That is the the word, bola ng kalibutan ni David, which will soon be the king of Israel and the king of the superpower in actually may mga basak ng libro kasi mo may mga backup ina siya authentic record na kung siya pa panahon subok ng Amerika superpower hindi lang sa West kundi pati Europe bisang pero kalibutan backyard sa puwersa dahom sa USA sa ekonomiya sa negosyo sa kultura ang ilang pamatasan ang ilang mga kanang mga pamaagi sa ilang sosyedad backyard ng mga lugar ginakopya ginasuon ang ilang mga stylish pangabuhi military tanan influensyado ang ibang mga pugli tungod sa ilang dahog amo rin ang Israel sa una gali sa panahon ni David inang mga Jordan inang mga Lebanon inang mga Syria tanan waay gina sa ila sa mga sabagay sa libro mo nga ang panahon ni Haring Solomon sa naka-peaceful ang rason nga peaceful katama wala away kasi pinaluhod sila tanan sa ilamay nga amo si David sang si David panghari pinaluhod sila kung silingon hindi sila magtilaw bato-bato sa Israel hindi nga Israel madaglaogon hindi man sila pero kung may ara humana away hindi na lang kaya nga kabalo kagig ni sano ka powerful sa Israel kadang hari is very close to God. That is the secret of the power of Israel ever since then. There is a God that always protect that nation. No wonder pagkapatay ni David, pagbulos ni Solomon, di wala na. Padayon ang benefits of the past administration, wala gira ang si prophet. Ang paghari ni Solomon was like the millennial age that is soon to come. Tauhay ng Israel, ang ekonomiya sa progresibo, wala ina bisan ang internal security, internal social order, wala kinagamo, all are peaceable. Pagbalawag ta na si Solomon may gift nga wala siya amay ng discernment. Ang mga sekreto, ang magkatubang kaya, ginasugid ang mga sekreto. So ang tanong hanga, pero nilang may revival ang Jerusalem, pero nilang sadya, kay ang Diyos presente sa syudad o sa ilang lugar in the person of their king. Pero balik ko na si David nga itong temas mong gabi. David served his own generation by the will of God. So, ang iya pag-struck sa eksena is when a giant named Goliath challenged the whole army of Israel. Why siya may nagkasa? Kung sa moderno pagtermino, why siya may nagbato? They were embarrassed so much by that challenge. I think pila to kadlaw, who could remember, 40 days? 40 days ba itong challenge? So, sobrang bulan. Huwag di siya may nakaako, so ilang size up ang sitwasyon, huwag di tandaganan sila. So it took that long for any response on the other camp. Tugto isa kadlaw siling sa kamay ni David si GC, dahil ito pagkaon ng mga utod, mga armiya, mga utod mo. So when David reached the camp, what a silent vicinity. Sa nakatawhay na lugar, kaya nagpulupos na nang kay Tiga. So dugay-dugay, ang tingog na naghalakak. Ginduso naman ni Gulay kanya challenge. Nakamati si David, tingkag ilongkan sa istorya ng Bisaya. Iyang ginabatian ang tanghangkat. Gasugid ka mo, may Diyos ka mga buhi. Di na ang inyo champion. Pila na nag-adlaw nga akong ginduso sa inyo ang tanghangkat. Hindi na kita mag-inaway army sa army. Dusok na lang kamuda, padala kamuda isa ka maisog na kampiyon ninyo na kinakamaya mag-away, kaya kami lang na duwa maaway, masang kaanay. Kung di ako mapatay, kanan nga ako upod inyo na sakop. Pero kung siya ako napatay, kamo ito ng amo ng sakop. Di may makabalik na din. Iya, di mal, nalo ni maawag din kahipos ko ito. Pila na ni kanlo ni. O di ginsay. Naglalaan mo din. Ang buot nyo silingon sa kalawig na, sugtan nyo lang isutohon ang tawhan sa Diyos sa sinawala kaya tulik na tao. We consider that David is now about to enter into his predestinated role in life. Oh, praise God. Hindi lang ikisiling lang is history lang. This is history. Pero may kasiling lang, history is his story. Ang kasaysayan, sabihin na kalibutan, most especially the history of Israel, since it is the social God of God, is the history of God.
God's own secret, God's own purposes is revealed in the things that transpired in the nation of Israel. The kings that he gave portray the king that he chose for eternity, our Lord Jesus Christ. Amen. The priest that he installed in the priesthood ministry is a prefigure of the Melchizedek, the eternal priest that will lead the worship of God the Creator. Name it, whatever office, priesthood, kingship, prophethood, or being a prophet, it is all our Lord Jesus Christ. As ang propaganda Ginoo. Hallelujah. We understand that so. David is now about to enter into his ministry or his service. David served his own generation by the will of God. So he killed the giant that day. Amo to ang pag-rusap ni David. So, balikod ko. For example, ang edad 20, sa pagpatay niya kay Goliath, he never went back to his father. The king hold him. Gihuptan siya, ginhold siya kanari. Hindi, ginawa, sino na bata? Madibit-bit yung ulo, lakas siya. Bisa sa pelikula, karami kalopos, kabuang siya ang mga Philistines, pinanglagas ng Israelites, pinangkuha ang mga buti, no? Wala na mapusuan, pinang ipon. Kagang ara, para makita, on-site nga ara, mabuhi, ginalagas, ginapatay. Sa parte nga, kadalasaan mga bato sa Israel silang adlaw. While David, dawalan, pamiyo-miyo na dawalan, muna, maamura. Kang una nag-approach siya is Jonathan, anak sa hari. So they treated each other so close. Kamang ano siya, hasta pag-itagaan sa bayo ni, yung kunupan siya ni Jonathan, kaya hibit-bit ang ulo, kung pari ginala, lakat sa to the kingdom. Since that day, wala na din siya pabalikan ni King Saul sa iya papa. Of course, practical lang siguro, there was some favor, ginimo sa king to the family. I think that is just practical and humanistic. But at least David siya personally ara na sa palasyo. Ang mga away sa Israel, si David ang nagalid. Imutangan ko yung nag-inad 20 ha? Na gintrain na sa San Diyos for his service. So pag sila David served his own generation, hindi lang po siya na siya lang. It was still God expressing himself in the boy called David. Ato nga i-personalize sa mga satong kabuhi. With humility, I would say, starting from the head pulpit and sakon, hasta sa inyo, the least member of this congregation, I believe if we would be sensitive enough to look back our past life, masiling ako, God is behind our humble beginning. It must be that way. Kung saan pag-alagad, subong totoo din ang pag-alagad, malipayon, kag-devoted, dedicated yung pag-alagad, God is still in there. Without God, no man can render a very zealous, mainiton, kinigapusoon na sincere ng pag-alagad without the presence of the Holy Spirit of God in that man. Kung sa siningpad, only God could serve God. Who could serve the husband, the wife. Now what is the wife? It is still God in feminine form. So David no longer returned back to his father. And at the age of 20, he was fighting a lot of battles. Kung di na mga away, imadihigan, tigil patay gani. Takantulog ko lang ni mga pagkatao, hindi mo masaligan. Bata pa doon. Amo kanina niya pag-shine, particular nga sensationalize. Mga sa English, sensational. Sensational, o siya pa trending. Tanang gulo na mag-usapi pa sa mong television, newspaper,